Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Taong 2021 na magkampiyon ng Milwaukee Bucks. Sa taon na yon ay Brooklyn Nets nga ang inaasahan na magkakampiyon. Ganun pa man ay tinamaan nga ng injury si James Harden at Kyrie Irving. Kaya naman ayon nga sa iba ay swinerte daw dito ang Milwaukee Bucks. Ganun pa man hindi nga din naging madali ang kanilang daan. Umabot pa nga sa Game 7 ang kanilang bakbakan kung saan si Kevin Durant nga nagbumukang best player in the world ng mga oras na yon. Averaging 35.4 points, 10.6 rebounds, 5.6 assists, 1.6 steals, and 1.2 blocks per game on 50% shooting sa field sa series na yon. Despite ang mga matinding hamon na pinagdaanan ng Milwaukee Bucks ay nagawa pa rin nga nilang magkampiyon sa season na yon. Matapos ang kanilang championship season hanggang ngayon ay may talent pa rin nga sila na pang championship caliber, subalit hindi na nga sila makaabante sa East Finals pa dahil sa mga injuries. Year 2022 nang si Chris Middleton ang tamaan ng injury at napauwi sila ng Boston Celtics sa Game 7 ng Eastern Conference Semifinals. Year 2023 naman nang magtamo ng injury si Giannis, isang back injury matapos ang masamang bagsak sa Game 1 ng first round matchup nila kontra sa Miami Heat. Nakabalik pa nga si Giannis subalit it was too late at nakuha na ni Jimmy Butler at ng Heat ang momentum sa series na yon. Year 2024 ay nagtamo din ng calf injury si Giannis sa may dulo ng regular season, dahilan ng pagkakamiss niya nga ng playoffs at na-injure din nga si Damian Lillard kaya naman pinauwi din kaagad sila ng Indiana Pacers. At ngayon naman na 2025 ay naglalaro pa din si Giannis na tila ba isa siya sa mga best player in the world. Subalit si Damian Lillard naman ay out indefinitely dahil sa blood clot sa kanyang calf. Sa ngayon nga ay hindi natin tiyak kung makakabalik pa ba siya sa season na ito. Subalit pareho nga ito sa injury ni Victor Wembanyama na hindi na nakabalik din sa season na ito. Ang pinagkaiba lang ay sa balikat nga yung kay Wemby at hindi sa calf. Delikado nga itong injury mga kaibigan at kailangan ito titigan ng maigi ng medical staff ng Milwaukee Bucks at hindi dapat ito pinipilit. So matapos nga na swertihin kontra sa Brooklyn Nets noon, ngayon nga ay sunod-sunod na kamalasan ang napupunta sa Bucks kung usapang injuries. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang sa game naman ng Dallas Mavericks at ang New York Knicks ay nagtala si Najee Marshall ng 38 points and 7 rebounds on 17 of 25 shooting sa field at 22 points din nga si Brandon Williams. Ganun pa man, sa huli nga ay tinalo pa din sila ng New York Knicks sa score na 128-113. 35 points si OG Anunoby, 26 points, 12 rebounds and 11 assists si Karl Anthony Towns, 21 points si Mikal Bridges at 16 points, 12 rebounds and 11 assists si Josh Hart. First time nga ito sa history ng Knicks franchise na dalawang player nila ang gumawa ng triple-double sa isang game. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.